Ang Maynila ay may sariling pintig, isang ritmong mainit at alinsangan sa umaga, nag-aalimpuyo sa maghapon, at dahan-dahang humuhupa kapag bumagsak na ang gabi. Sa isang siksikang lugar sa Quezon City, sa loob ng isang barangay na napapaligiran ng matatayog na gusali at walang katapusang ugong ng trapiko, ang buhay sa The Sapphire Residences ay dumadaloy sa karaniwang agos nito. Ang mga bata ay naghahabulan sa mga pasilyo, ang mga nanay ay may bitbit na mga bayong mula sa palengke, at ang mahinang dagundong ng mga air conditioner ay nagsisilbing musika sa pang-araw-araw na pamumuhay. Walang sinuman ang nag-akala na ang katahimikang iyon ay malapit nang mabasag ng isang bagay na nakatago sa pinakahindi inaasahang lugar. Ang lahat ay nagsimula sa isang maliit na reklamo na unti-unting kumalat sa mga nakatira. Ang tubig mula sa gripo ay nagsimulang magkaroon ng kakaibang amoy, at kung minsan, ang kulay nito ay bahagyang malabo, na parabang may kalawang na natunaw dito. Marami ang nag-isip na ito'y isang karaniwang aberya lamang mula sa sistema ng Maynilad, isang bagay na hindi na bago sa mga lumang gusali. Ngunit isang lalaking nasa katanghaliang gulang, si Mang Lito, isang residente sa ika-10 palapag, ang nakaramdam na mayroong higit pa rito. Hindi ito amoy ng lumang tubo. Ito'y isang amoy na hindi pangkaraniwan, sabi niya sa namamahala ng gusali, habang nakakunot ang kanyang noo at kulubot ang ilong. Dahil sa pag-aalala, tumawag ang administrasyon ng isang teknisyan upang suriin ang tangke ng tubig sa rooftop. Ang malaking tangke na iyon ang pinagkukunan ng tubig para sa buong tour, karaniwang laging nakalock at bihirang galawin. Ngunit nang umakyat ang teknisyan, agad niyang napansin ang isang senyales na nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakakabit pa rin ang padlock, ngunit sa isang gilid, may mga gasgas na tila sinubukang sirain gamit ang isang matulis na bagay. Maliit lamang, ngunit sapat na para magdulot ng kaba sa sinumang may karanasan. Nang buksan ang takip ng tangke, ang maalinsangang hangin ng Maynila ay tila biglang huminto. Isang matapang na amoy ang biglang sumingaw na nagpaatras sa teknisyan. Hindi ito normal, bulong niya sa sarili. Gamit ang kanyang flashlight na itinutok sa ilalim ng tangke, nakita niya ang madilim na tubig na marahang gumagalaw at isang bagay na kumikinang na puti. Ang hugis nito ay pahaba, hindi regular at dahan-dahan, isang masamang kutob ang gumapang sa kanyang isipan. Ang nakikita niya ay hindi basura, hindi tela, kundi isang bagay na malinaw na kahawig ng buto ng tao. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang rooftop ay napuno na ng police line at mga opisyal na nagmamadali ngunit maingat sa bawat galaw. Ang tubig sa loob ng tangke ay sinipsip palabas gamit ang isang portable pump. Dahan-dahan, ang hugis ay lalong luminaw, isang kalansay ng tao, nasa posisyon pa rin ang nagdulot ng panginginig sa sinumang makakita. Maging ang mga pulis na sanay na sa mga karumal-dumal na tanawin ay natigilan ng ilang segundo. Sa ibaba, nagsimula ng mag-alala ang mga residente. Ang tubig na ginamit nila sa mga nakalipas na araw ay maaaring nahaluan ng isang bagay na hindi nila kailanman inakala. Ang bulungan ay pumuno sa mga pasilyo. May ilang umiiyak, habang ang iba ay nakatingin lamang sa pinto ng kani-kanilang unit na may maputlang mga mukha. Lahat ay sinasakal ng isang nakakatakot na katotohanan. May isang taong namatay sa kanilang gusali at itinago sa mismong pinagkukunan ng tubig na kanilang ginagamit araw-araw. Nang maingat na inyahon ang kalansay, isang investigador mula sa Quezon City Police District, si Detective Cruz, na siyang namumuno sa pagsisiyasat, ay tinitigan ang mga labi na may seryosong ekspresyon. Sa likod ng kanyang walang emosyong mukha, ang kanyang isip ay mabilis nang gumagana. Walang ibang daan papasok sa rooftop area. Walang dahilan para ang isang tao ay mapunta sa loob ng tangke nang walang tumulong sa kanya. At kung ang mga butong ito ay tunay na pag-aari ng isang residente, kung gayon, may isang tao sa gusaling ito na mas maraming alam kaysa sa kanilang inaamin. Hindi ito aksidente, mahinang sabi ng detective. May naglagay ng katawan dito. At sinubukan niyang itago ito sa lahat. Sa pagkatuklas ng kalansay, ang kaso na dating itinuturing na isang simpleng teknikal na problema ay naging isang buong investigasyon ng pagpatay. At ang lugar na dati pinagmumulan ng buhay para sa daan-daang tao ay naging isang tahimik na saksi sa isang krimeng malamig at planado. Matapos mayahon ang kalansay mula sa tangke ng tubig at ang buong gusali ay nabalot ng pagkabalisa, agad na itinuon ni Detective Cruz ang kanyang pansin sa mga residenteng unang nagreklamo tungkol sa kondisyon ng tubig.
Mula sa kanila malamang magmumula ang mga unang butil ng impormasyon. Tinipon ng mga pulis ang ilang dosenang tao sa multipurpose hall sa ground floor at hiniling na isalaysay kung kailan unang naging kakaiba ang tubig at kung ano pang mga pagbabago ang kanilang napansin sa mga nakalipas na araw. Ang tensyon sa silid ay ramdam na ramdam dahil alam ng bawat isa na ang kanilang inakalang simpleng aberya ay nagtatago ng isang bagay na mas madilim. Isang may bahay na nagngangalang Aling Nena, na nakatira sa ika-11 palapag, ang nag-aalangang nagtaas ng kamay. Sinabi niyang unang nagbago ang kulay ng tubig 3 o 4 na araw na ang nakalipas. Bagamat hindi niya matandaan ang eksaktong oras dahil inakala niyang problema lang ito sa lumang tubo, ipinaliwanag niyang ang tubig sa gripo ay naging madilaw-dilaw, pagkatapos ay unti-unting luminaw muli. Ngunit nag-iwan pa rin ang amoy kalawang na nag-udyok sa kanyang huwag nang magluto o maligo ng matagal. Itinala ng mga investigador ang mga puntong iyon, lalo na dahil ang pagbabago sa kulay ng tubig ay madalas mangyari kapag may organikong material na nagsisimulang mabulok sa isang saradong sistema. Pagkatapos nito, isang estudyante sa kolehiyo na nagngangalang Miguel, na nakatira sa ika-9 na palapag, ang nagkwento na nakarinig siya ng isang malakas na kalabog mula sa itaas noong gabi bago magbago ang amoy ng tubig. Bagamat inamin niyang hindi niya ito gaanong pinansin dahil inakala niyang ingay lang iyon mula sa mga kagamitan ng administrasyon, idinagdag niyang pagkatapos ng tunog na iyon. May lumitaw na kakaibang amoy sa pasilyo patungo sa hagdanang pang-emergency. Tila may nabubulok, ngunit pinipigilan ng bentilasyong hindi gumagana ng maayos. Ang testimonya na iyon ay nagpatinginan sa mga investigador. Ang malakas na tunog at mabahong amoy mula sa direksyon ng rooftop ay maaaring mga hulugan na ang katawan ng biktima ay mas matagal nang naroon kaysa sa kanilang unang pagtatantya. Sunod na tinawag ng investigador ang isang maintenance staff na nagtatrabaho sa night shift, si Kuya Efren. Siya lamang ang regular na umaakyat sa rooftop upang suriin ang pangkalahatang kalagayan ng gusali. Sa mahinang boses ngunit malinaw, inamin niyang may nakita siyang hindi direktang tumutukoy sa krimen, ngunit sapat na para guluhin ang kanyang isipan. Ilang araw bago buksan ang tangke, napansin niyang hindi ganap na nakasara ang pinto patungo sa rooftop, gayong karaniwan itong laging nakalock. Ang lugar na iyon ay para lamang sa mga otorisadong tauhan. Bagamat isinara niya itong muli, naramdaman niyang may sumubok pumasok ng walang pahintulot. Hindi niya ito sinabi kaninuman dahil inakala niyang kapabayaan lamang ito ng naunang staff. Ang pahayag na iyon ay naging isang mahalagang punto at agad na sinuri ng mas malalim ng mga investigador. Kung ang pinto patungo sa rooftop ay hindi nakasara ng maayos, malaki ang posibilidad na may isang taong nagpunta roon para sa masamang layunin. Ang iba pang mga residente ay nagbigay din ng maliliit na detalye na tila magkakahiwalay, ngunit sa kabuuan ay bumubuo ng isang malabong larawan ng isang bagay na hindi pangkaraniwan na nangyari sa loob ng nagdaang 2 linggo. May nagsabing ang ilaw sa pasilyo ng ika-12 palapag ay kumikislap ng walang dahilan. May nakarinig ng mabibigat na yabag sa itaas ng kanilang kisam sa kalagitnaan ng gabi. At mayroon pang ang nakaramdam na may nagmamasid sa kanila mula sa likod ng bakod sa rooftop habang nagsasampay sila ng damit sa balkonahe. Ang lahat ng mga kwentong iyon, bagamat tila magaan at walang kaugnayan sa isa't isa, ay naging napakahalagang materyal para sa mga investigador upang maunawaan ang takbo ng oras, ang kapaligiran, at ang kilos ng mga tao sa gusali bago matagpuan ang kalansay. Bawat maliit na detalyeng natipon ay nagpatibay sa hinala na ang krimen ay hindi ginawa ng biglaan, kundi isinagawa ng isang taong pamilyar sa istruktura ng gusali at sa mga gawain ng mga nakatira dito. Naramdaman ng mga investigador na may malinaw na pagsisikap na itago ang mga bakas, lalo na dahil ang tangke ng tubig ay isang lugar na bihirang suriin at bubuksan lamang kapag may malaking sira. Sa lahat ng paunang testimonya, napagtanto ng mga investigador na upang matagpuan ang katotohanan, kailangan nilang maghukay ng mas malalim sa buhay ng mga residente, lalo na sa mga taong mag-isang nakatira, may malayang access sa rooftop, o nagpakita ng pagbabago sa pag-ugali sa mga nakaraang linggo. Nagpasya ang mga pulis na simulang galugarin ang bawat palapag, kinakapanayam ang mga residente sa bawat pinto, at minamarkahan ang mga pangalan na nagpapakita ng hindi pagkakapare-pareho o kakatuwaan sa kanilang mga sagot.
Dahan-dahan ngunit tiyak, ang maliliit na piraso mula sa mga kwento ng mga saksi ay nagsimulang bumuo ng isang mas buong larawan na gumagabay sa mga investigador patungo sa isang paunang konklusyon. May isang tao sa gusaling ito na nakakaalam kung ano ang nangyari bago pa man mabuksan ang tangke ng tubig, at ang taong iyon ay maaaring naghihintay lamang ng pagkakataong magkamali. Nang ang mga testimonya ng mga residente ay nagsimulang magturo sa isang mas malinaw na direksyon, nagpasya ang pangkat ng mga investigador na bumalik sa rooftop upang magsagawa ng karagdagang pagsisiyasat sa paligid ng tangke ng tubig. Alam nilang bawat maliit na detalye sa lokasyong iyon ay maaaring magtago ng mahahalagang pahiwatig kung paano inilagay ang katawan ng biktima at kung sino ang posibleng may access sa saradong lugar na iyon. Ang mga forensic officer, teknisyan, at investigador ay sabay-sabay na naglakad sa makipot na pasilyo patungo sa bakal na pintuan na papunta sa rooftop. Sinusuri ang bawat pisikal na tanda na maaaring napalampas sa unang pagsisiyasat. Ang pinto patungo sa rooftop ay mukhang matibay sa unang tingin, ngunit nang maingat na hawakan, natuklasan ng isang investigador ang mga gasgas malapit sa bisagra na nagpapahiwatig ng sapilitang pagbubukas. Bagamat hindi ito sapat na malakas para sirain ang pangunahing kandado, malamang na gumamit ang salarin ng mas banayad na paraan, o sinamantala ang sandaling hindi ito nakasara ng maayos, tulad ng ikinuwento ni Kuya Efren. Ang natuklasang ito ay nagbigay sa mga investigador ng konklusyon na ang pag-access sa rooftop ay hindi basta-basta, kundi isinagawa ng isang taong nakakaalam sa kahinaan ng pinto o sa ugali ng maintenance staff. Paghakbang ng team sa bukas na rooftop, ang banayad na hangin ng Quezon City ay humihip, dala ang bahagyang amoy mula sa natirang tubig sa tangke, na lumilikha ng isang malungkot at nakakakabang kapaligiran. Sinuri ng mga opisyal ang malawak na sementadong sahig at natagpuan ang mga bakas ng dumi na tila tinanggay na ng hangin, ngunit nag-iwan pa rin ng hindi natural na basang pattern. Ito ay nagpapahiwatig na may isang taong maaaring kinaladkad ang isang mabigat na bagay patungo sa tangke ng tubig ng nagmamadali. Ang malabong bakas na iyon ay mula sa direksyon ng hagdanang pang-emergency patungo sa tangke na tila nagpapakita ng ruta na ginamit ng salarin. Ang forensic team ay lumuhod malapit sa tangke at natagpuan ang ilang hibla ng maliit na tela na dumikit sa labas na bahagi nito. Malamang na naiwan mula sa damit ng salarin habang sinusubukan niyang iangat ang katawan ng biktima sa maliit na butas sa itaas. Ang mga hibla ay maingat na kinuha gamit ang steril na tiyanik dahil maaari itong maging isang napakahalagang ebidensya kung tumugma ito sa damit ng isa sa mga residente. Bukod dito, natagpuan din nila ang malabong fingerprint sa metal na ibabaw malapit sa hawakan ng tangke. Bagamat kailangan pa itong suriin ng mas malalim, ito ay maaaring magamit bilang ebidensya. Sinuri ng isa sa mga senior na investigador ang bakod sa gilid ng rooftop at napansin na ang alikabok sa isang partikular na bahagi ay nagalaw, na para bang may isang taong matagal na nakatayo roon. Nagmamasid sa ibaba bago magpasya sa susunod na hakbang. Inisip niya ang salarin na nakatayo roon, naghihintay ng tamang oras para kumilos, marahil tinitiyak kung may papalapit na tao, o sinisigurado na ang biktima ay wala ng mga senyales ng buhay bago itago ang katawan. Ang maliit na detalyeng iyon ay nagbigay ng psikolohikal na ideya na tumulong sa investigador na maunawaan ang pag-iisip ng salarin, lalo na ang kanyang kahinahunan at pagpaplano. Habang nagpapatuloy ang pagsisiyasat, natagpuan nila ang isang piraso ng manipis na lubid na nakasabit sa isang sulok ng tangke, na tila ginamit para tumulong sa pag-angat o pagbaba ng isang mabigat na bagay. Ngunit sadyang pinutol upang hindi mag-iwan ng masyadong malinaw na ebidensya. Ang lubid ay nagpapakita pa rin ng mga bakas ng malakas na paghila, kaya hinala ng investigador na nahirapan ang salarin na kontrolin ang katawan ng biktima sa dilim at pagmamadali. Marahil ay ginagamit lamang ang ilaw mula sa isang cellphone o maliit na flashlight. Pinagtibay nito ang hinala na ang salarin ay pamilyar sa istruktura ng rooftop at alam ang eksaktong posisyon ng tangke. Nang masuri na ng buo ang rooftop, nagtipon ang mga investigador malapit sa tangke upang pag-usapan ang kanilang mga natuklasan. Binuo nila muli ang isang magaspang na larawan ng mga pangyayari. Napagpasyahan nilang malamang na dinala ng salarin ang biktima sa pamamagitan ng hagdanang pang-emergency habang tulog ang karamihan sa mga residente, pagkatapos ay kinaladkad ang katawan patungo sa tangke gamit ang tulong ng lubid o tela.
Ang motibo ng salarin ay tila malakas at personal, dahil nangangailangan ito ng lakas ng loob at teknikal na kaalaman para pagtakpan ang isang krimen sa paraang napaka-ekstremo at peligroso. Nagpasya ang investigador na ang susunod na hakbang ay itugma ang lahat ng pisikal na natuklasan sa rooftop sa mga testimonya ng mga residente at sa mga recording na sinusuri na ng technical team. Ang kombinasyon ng digital at pisikal na ebidensya ay karaniwang nagbibigay ng pinakatumpak na larawan ng paggalaw ng isang tao sa isang limitadong espasyo tulad ng isang kondominium. Sa bawat pahiwatig na natipon, lalong naging kumbinsido ang investigador na ang salarin ay hindi isang estranghero, kundi isang taong araw-araw na naglalakad sa gusaling iyon, na walang sinumang nakakapansin sa kung ano ang kanyang ginawa sa likod ng kanyang kalmadong mukha. Nang matapos ang pagsisiyasat sa rooftop at maingat na makolekta ang bawat paunang pahiwatig, muling ibinaling ng team ng mga investigador ang kanilang buong atensyon sa loob ng tangke ng tubig na bahagya pa lang natutuyo. Naniniwala sila na ang mga natirang materya sa ilalim ng tangke ay maaaring magtago ng mahahalagang pahiwatig tungkol sa kondisyon ng biktima bago ito ipasok sa tubig. Ang mga forensic officer ay lumuhod sa gilid ng tangke. Tinututukan ng matinding ilaw ang ilalim nito, na ngayon ay puno na lamang ng manipis na putik at maliliit na particle na namuo sa loob ng maraming taon. Habang hinahalo ng isa sa mga officer ang putik gamit ang isang maikling stainless steel rod, natagpuan niya ang isang maliit na piraso ng madilim na tela na mukhang gusot at bahagyang natutunaw na. Malamang na nagmula ito sa damit na suot ng biktima nang pilit itong ipinasok sa makipot na butas sa ibabaw ng tangke. Ang tela ay inilagay sa isang evidence bag at nilagyan ng paunang label, habang ang ibang investigador ay maingat na nagmamasid. Iniisip kung paano ang maliit na pirasong iyon ay maaaring magbunyag ng pagkakakilanlan ng biktima o maging ng direktang kaugnayan sa salarin. Ang mga fragment ng tela na tulad nito ay madalas na nagiging susing ebidensya, lalo na kung sinubukan ng salarin na sirain ang mga bakas sa pamamagitan ng pagputol o pagsira sa damit ng biktima. Hindi nagtagal, isa pang officer ang nakahanap ng isang maliit na bagay na kulay abo na naipit sa pagitan ng mga latak. Nang dahan-dahan niya itong inangat, agad na napagtanto ng buong team na ito ay bahagi ng isang buto na nagsisimula ng maging marupok. Tila natanggal ito mula sa pangunahing kalansay dahil sa matagal na pagkakalubog sa tubig, kaya't ang kondisyon nito ay mas marupok kumpara sa mga butong unang iniahon. Dahil dito, lalong naging kumbinsido ang forensic team na ang biktima ay matagal nang nasa loob ng tangke. Sapat na para mabulok ng tuluyan ang malalambot na tissue, at iwan na lamang ang matitigas na istruktura na ngayon ay nagsisimula ng masira. Sa sumunod na yugto, inilipat ng team ang pangunahing kalansay sa isang portable examination table na inihanda sa isang sulok ng rooftop. Kailangan nilang tiyakin kung ang sanhi ng kamatayan ay makikita sa kondisyon ng mga buto o kung may naiwang pisikal na trauma. Ang maliwanag na ilaw mula sa portable lamp ay tumama sa bungo na may bahagyang lamat sa kanang bahagi, na tila tumama sa isang malakas na bagay bago mawalan ng malay ang biktima. Isang forensic expert ang matagal na yumuko, sinusuri ang linya ng lamat, at sinabing ang pinsala ay tila nangyari bago namatay ang biktima, dahil ang pattern ng pinsala ay nagpapakita ng malakas na pressure na pare-pareho sa isang pagpalo ng isang mapurol na bagay. Habang nagpapatuloy sa pagtatrabaho ang mga eksperto, sinimulang isipin ng investigador kung paano naganap ang mga pangyayari noong gabing iyon, lalo na matapos makita ang lamat sa bungo at ang posisyon ng kalansay sa loob ng tangke. Inisip niya ang isang biktima na marahil ay hindi inaasahan ang panganib, pagkatapos ay biglang inatake ng salarin na may sapat na lakas at intensyon para siguraduhing hindi makakalaban ang biktima. Ang senaryong iyon ay nagbigay ng malinaw na larawan na hindi lamang gustong itago ng salarin ang katawan ng biktima, kundi sinigurado rin niyang walang pagkakataon ang biktima na makatakas o humingi ng tulong. Nang isagawa ang karagdagang pagsusuri, natagpuan ng mga opisyal ang ilang piraso ng kuko na naipit sa mga latak sa ilalim ng tangke. Ito ay nagpapahiwatig na posibleng sinubukan ng biktima na lumaban o manatili bago tuluyang mawalan ng malay. Ang natuklasang ito ay nagpabigat sa kapaligiran ng pagsisiyasat, dahil nagbigay ito ng isang masakit na larawan ng mga huling sandali ng biktima na marahil ay nagpupumigla sa takot. Ang bawat maliit na piraso ay maingat na kinolekta, dahil maaaring maglaman ito ng mga selula na posibleng itugma sa esihi ng salarin kung nagkaroon ng direktang pisikal na kontak.
Matapos makolekta ang lahat ng pisikal na ebidensya mula sa loob ng tangke, nagtipon ang mga investigador at forensic team sa paligid ng examination table, binubuo muli ang daloy ng mga pangyayari batay sa kanilang mga pansamantalang natuklasan. Nagkasundo sila na imposible para sa biktima na pumasok sa tangke ng kusa, lalo na't makipot ang butas nito at ang posisyon ng kalansay ay nagpapakita na inilagay ang katawan habang walang laban. Tila sinamantala ng salarin ang sandaling tahimik ang rooftop at siniguradong walang nakakita. Ang lahat na natuklasan sa yugtong ito ay tumuturo sa isang konklusyon. Ang krimen ay hindi isang biglaang kilos, kundi isang planadong aksyon na nangangailangan ng oras, lakas, at partikular na kaalaman tungkol sa estruktura ng gusali. Itinala ng investigador ang lahat ng natuklasan bago magpasya sa susunod na hakbang, ang pagtugma sa kondisyon ng kalansay sa mga ulat ng mga nawawalang tao sa mga nakaraang linggo. Ang pagkakakilanlan ng biktima ang susi upang mabuksan ang tabing ng motibo, personal na ugnayan, at ang serye ng mga pangyayari na humantong sa pagpatay na ito. Dahil ang pisikal na ebidensya ay lalong tumuturo sa isang bagay na mas malubha kaysa sa unang hinala, na pagtanto ng team na sila ay nasa simula pa lamang ng isang komplikadong investigasyon. Matapos mailipat ang kalansay sa forensic laboratory ng Philippine General Hospital, sinimulan ng mga eksperto ang isang masusing pagsusuri gamit ang iba't ibang paraan ng pagsusuri ng buto upang matukoy ang edad, kasarian, at posibleng pagkakakilanlan ng biktima. Dahil sa kalagayan ng katawan na tuluyan ng naagnas, hindi nila maaaring umasa sa karaniwang visual na pagsusuri tulad ng pagkilala sa mukha o mga balat. Ang paunang pagsusuri ay nagpakita na ang kalansay ay mula sa isang binatang lalaki, nasa pagitan ng 25 hanggang 30 taong gulang, batay sa haba ng buto ng hita, kapal ng gulugod, at hugis ng balakang. Sinuri ng mga forensic expert ang ngipin ng biktima ng maigi, dahil ang istruktura ng ngipin ay madalas na nagiging matibay na pahiwatig sa pagkakakilanlan, lalo na kung ang biktima ay sumailalim sa mga espesyal na dental procedure tulad ng pasta o paglalagay ng korona. Nang matuklasan nila ang isang pattern ng amalgam fillings sa dalawang bagang at mga bakas ng root canal treatment sa isang ngipin sa likod, agad itong itinala ng investigador bilang isang potensyal na indikasyon na maaaring itugma sa mga medical record mula sa mga dental clinic sa paligid ng Quezon City. Itinuturing na napakahalaga ang hakbang na ito dahil ang mga dental record ay karaniwang naglalaman ng kumpletong dokumentasyon na bihirang magbago. Kasabay nito, ang mga buto sa tadyang ng biktima ay nagpakita ng maliliit na pagbabago na tumutukoy sa posibilidad na dati itong nagkaroon ng lumang pinsala na gumaling na maaaring nangyari dahil sa pagkahulog o isang aksidente sa palakasan. Pinagsama-sama ng investigador ang lahat ng impormasyong ito at sinimulang suriin ang mga ulat ng mga nawawalang tao sa Quezon City sa loob ng nakaraang 2 buwan. Partikular na ang mga kaso na kinasasangkutan ng mga binatang lalaki na mag-isang nakatira o bihirang makipag-ugnayan sa mga kapitbahay. Matapos salain ang ilang ulat, napukaw ang atensyon ng investigador sa isang pangalan na iniulat na nawawala ng isang katrabaho, isang 28 taong gulang na lalaki na nagngangalang Jose J. Rizalino, na nakatira sa ika-12 palapag ng parehong kondominium. Iniulat ng katrabaho na si Jay ay hindi pumasok sa trabaho ng mahigit 10 araw nang walang anumang paalam, at ang kanyang cellphone ay hindi na makontak mula pa noong huling gabi siyang nakitang umalis sa kanilang opisina. Upang matiyak kung ang kalansay ay tunay ang kay Jay, ipinatawag ng pulisya ang kanyang pamilya upang magbigay ng sample ng EHI. Nang dumating ang pamilya na may maputlang mukha at puno ng pag-aalala, ibinigay nila ang sample ng walang maraming salita na para bang nararamdaman na nila ang pinakamasamang posibleng kahihinatnan. Isinagawa ang pagsusuri ng EHI at pagkalipas ng ilang oras, kinumpirma ng forensic team ang napakataas na pagkakatugma sa pagitan ng sample ng pamilya at ng kalansay na natagpuan. Opisyal nang itinakda ang pagkakakilanlan ng biktima. Ang balita ay tumama sa pamilya ni Jay ng buong bigat. Hindi nila kailanman inakala na ang kanilang anak, na kilala bilang mabait at masipag, ay magkakaroon ng ganoon kalagim na wakas. Ang ina ng biktima ay walang tigil sa pag-iyak nang marinig ang resulta, habang ang kanyang ama ay nakatingin lamang sa kawalan. Sinubukan ng investigador na pakalmahin ang pamilya habang sinasabing imbestigahan nila ang kaso hanggang sa dulo. Matapos makumpirma ang pagkakakilanlan, sinimulang alamin ng investigador ang oras ng pagkamatay.
Batay sa kondisyon ng mga buto, tinantya ng mga forensic expert na ang biktima ay namatay mga 2 hanggang 3 linggo bago matagpuan. Nagbigay din ng mahalagang pahiwatig ang pagsusuri sa tubig mula sa tangke. Ang pagkakaroon ng ilang partikular na bakterya ay nagpahiwatig na ang katawan ay nagsimulang maagna sa hindi gumagalaw na tubig na nangangahulugang inilagay ng salarin ang katawan habang puno ang tangke, hindi habang walang laman. Ipinakita nito na lubos na naunawaan ng salarin ang siklo ng pagpuno ng tangke at pinili niya ang 1 oras na hindi makakatawag ng pansin. Lahat ng ito ay nagpatibay sa hinala na mayroon siyang malalim na kaalaman tungkol sa sistema ng gusali. Dahil sa wakas ay nakilala na ang biktima, mayroon ng mas malinaw na direksyon ang mga investigador para ipagpatuloy ang pagsisiyasat, lalo na sa pagsusuri sa mga social interaction, mga huling nakasalamuha, at mga taong may motibo o alitan kay Jay bago siya mawala. Matapos makumpirma ang pagkakakilanlan ni Jay Rizalino sa pamamagitan ng FED match, agad na lumipat ang pokus ng mga investigador sa pagsisiyasat kung sino ang may malapit na ugnayan, malayang akses, o potensyal na alitan sa biktima. Sinimulang puntahan ng mga investigador ang bawat residente sa ika-12 palapag upang magkalap ng impormasyon tungkol sa mga gawin ni Jay, kung paano siya nakikipag-ugnayan sa mga kapitbahay, at kung mayroong anumang kahina-hinalang pagbabago sa kanyang pag-ugali bago siya mawala. Isang dalaga na nagngangalang Carla, na nakatira sa katabing unit, ang nagpaliwanag na si Jay ay kilala bilang isang tahimik na lalaki na bihirang gumawa ng gulo. Ngunit napansin niya ang isang hindi pangkaraniwang tensyon sa pagitan ni Jay at ng isa pang residente sa ika-11 palapag ilang linggo bago siya iulat na nawawala. Ayon kay Carla, minsan niyang narinig ang isang maikling pagtatalo sa pasilyo, bagamat hindi niya naintindihan ang mga salita dahil sarado ang kanyang pinto. Ang pahayag na iyon ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga investigador dahil ito ang unang indikasyon ng isang personal na alitan. Samantala, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nagngangalang Mang Tomas, na nakatira sa tapat ng pasilyo, ang nagkwento na si Jay ay madalas umuwi ng gabi na at laging may dalang laptop. Ngunit sa mga huling 2 linggo bago siya mawala, may ilang gabi na mukha siyang balisa at paulit-ulit na sumisilip sa pasilyo bago pumasok sa kanyang unit. Sinabi ni Mang Tomas na minsan niyang tinanong kung ayos lang ang lahat, ngunit sumagot lamang si Jay ng isang pilit na ngiti at sinabing mayroon siyang personal na problema. Nang kausapin ng mga investigador ang mga katrabaho ni Jay, nakuha nila ang isang mas malalim na larawan ng pressure na dinaranas nito. Sinabi ng isa sa kanyang mga kasamahan na minsan nagreklamo si Jay tungkol sa isang taong umutang sa kanya ng malaking halaga, ngunit hindi nagpapakita ng intensyong magbayad, na nagdulot sa kanya ng matinding stress. Hindi alam ng katrabaho ang eksaktong pagkakakilanlan ng umutang, ngunit naaalala niyang nabanggit ni Jay na ang taong iyon ay nakatira sa parehong gusali. Ang pahayag na ito ay nagdulot ng matinding hinala sa isang residente sa ika-11 palapag, lalo na't ilang saksi na ang nakabanggit ng mga kahina-hinalang aktibidad doon. Sinuri ng mga investigador ang listahan ng mga residente at minarkahan ang ilang pangalan, kabilang ang isang lalaki na nagngangalang Paolo Reyes, nakilala bilang isang taong mailap at madalas umiwas sa direktang pakikipag-ugnayan sa mga kapitbahay. Nang subukang kausapin ng mga investigador si Paolo, mukha siyang kinakabahan at nagbigay ng mga maikli at hindi pare-parehong sagot na para bang may itinatago. Bukod sa kanyang pagiging balisa, natuklasan din ng mga investigador na si Paolo ay may malayang access sa rooftop dahil dati siyang nagtrabaho bilang isang freelance technician na tumutulong sa administrasyon ng gusali ilang buwan na ang nakalipas. Nagbigay ito ng posibilidad na alam niya ang mga butas sa seguridad na maaari niyang gamitin. Nang humingi ng impormasyon ang mga investigador sa iba pang residente tungkol sa ugnayan ni Jay at Paolo, nakakuha sila ng iba't ibang tugon na nagtutugma. May umamin na nakita silang nag-uusap ng may mataas na tono sa hagdanang pang-emergency, at may mga tsismis tungkol sa isang hindi nabayarang utang. Isang residente pa ang nagsabi na nakita niya si Paolo na matagal na nakatayo sa pasilyo ng ika-12 palapag noong gabi kung kailan narinig ang isang kakaibang kalabog mula sa rooftop, na para bang may hinihintay. Sa pamamagitan ng mga testimonya, binuo ng mga investigador ang isang paunang larawan ng isang tensyonadong relasyon sa pagitan ng biktima at ni Paolo, lalo na dahil sa isyung pinansyal. Gayunpaman, nanatiling maingat ang mga investigador at hindi pa itinuturing si Paolo bilang nag-iisang suspect.
Nagpasya silang mangalap ng mas maraming data mula sa mga recording, metadata ng cellphone ng biktima, at ang pattern ng paggalaw ng mga residente. Dahil parami ang mga testimonya na tumuturo sa iisang direksyon. Napagtanto ng mga investigador na sila ay nasa isang mahalagang yugto ng investigasyon kung saan bawat detalye ay maaaring maging susi upang matuklasan ang motibo at ang tunay na salarin. Nagpasya silang muling suriin ang mga recording mula sa lahat ng pasukan, pasilyo, at sa rooftop upang maghanap ng mga sandali kung saan ang maliliit na bakas ay maaaring pagsama-samahin upang mabuo ang isang malaking larawan ng katotohanang matagal nang nakatago sa likod ng pang-araw-araw na gawain ng mga residente. Matapos magbigay ang mga testimonya ng mga residente ng isang mas malinaw na direksyon, nagpasya ang pangkat ng mga investigador na suriin ng mas malalim ang mga recording na sumasaklaw sa lahat ng strategic areas sa loob ng gusali, lalo na sa pasilyo ng ika-12 palapag, hagdanang pang-emergency, at ang daan patungo sa rooftop. Ang mga recording ay nakaimbak sa central server ng administrasyon, ngunit karamihan ay may katamtamang resolusyon lamang, kaya kailangan itong suriin ng dahan-dahan gamit ang visual enhancement software. Nang i-play ang recording mula sa gabi bago mawala si Jay, napansin ng mga investigador na karamihan sa mga residente ay nasa kani-kanilang unit na at walang kakaibang aktibidad sa pasilyo ng ika-12 palapag. Maliban sa isang anyo na lumitaw sa frame ng kamera ilang minuto bago mag-alas 11 ng gabi. Ang taong iyon ay nakatayo ng matagal malapit sa hagdanang pang-emergency, nakayuko, na para bang tinitiyak na walang ibang tao sa pasilyo. Ang kanyang postura ay tensyonado at ang kanyang mga galaw ay maingat. Nang dahan-dahang i-zoom ang imahe, nakilala ng mga investigador ang mga katangian ng damit ng taong iyon, na halos kapareho ng itim na jacket na suot ni Paolo nang kapanayamin siya, lalo na ang pattern ng manipis na guhit sa manggas. Bagamat hindi malinaw ang kanyang mukha, dahil sa posisyon ng kamera, ang hugis ng kanyang katawan at paraan ng paggalaw ay tumutugma sa pisikal na deskripsyon ni Paolo. Ang sumunod na recording ay nagpakita na ang taong iyon ay dahan-dahang umakyat sa hagdanang pang-emergency nang hindi binubuksan ang ilaw, na para bang kabisado na niya ang madilim na lugar. May hawak siyang isang bagay na pahaba at nakabalot sa madilim na tela, posibleng isang uri ng metal na tubo o isang mapurol na kagamitan. Nang umakyat siya ng isa pang palapag patungo sa pinto ng rooftop, napansin ng mga investigador na yumuko siya at sumilip sa maliit na siwang ng pinto bago ito dahan-dahang itinulak gamit ang kanyang siko. Ang pinto na iyon ay iniulat na minsan ay hindi nakasara ng maayos ng maintenance staff, at ang paraan ng pagtulak ng salarin ang hindi gumagawa ng ingay ay nagpapakita na mayroon siyang dating karanasan sa pagpasok doon. Sa isang recording mula sa maliit na kamera sa dulo ng rooftop, ang anino ng taong iyon ay mabilis na gumalaw patungo sa tangke ng tubig. Bagamat bahagya lamang itong nakikita, sapat na malinaw ang recording para ipakita na matagal siyang nakatayo malapit sa tangke, sinusuri ang paligid. Bukod sa recording mula sa gabing iyon, natagpuan din ng mga investigador ang isang recording 2 araw bago iyon na nagpapakita ng isang halos kaparehong anyo na pumasok sa rooftop nang walang dalang anumang bagay. Sa pagkakataong ito, nakatayo lamang siya malapit sa tangke ng tubig habang nakatingin sa ibaba ng halos 5 minuto. Ang recording na ito ay napakahalaga dahil nagpapakita ito na ang pagbisita noong gabi ng insidente ay hindi biglaan, kundi bahagi ng isang paulit-ulit na pattern na nagpapahiwatig ng maingat na pagpaplano. Nang pagsamahin ng mga investigador ang mga recording na ito sa mga testimonya, nakita nila ang isang pare-parehong pattern na nag-uugnay sa mga kahina-hinalang aktibidad ni Paolo sa panahong pinaniniwalaang namatay si Jay at inilipat ang kanyang katawan. Hindi lamang ang presensya ni Paolo sa ipinagbabawal na lugar ang naging sentro ng atensyon, kundi pati na rin ang paraan ng kanyang pag-iwas sa mga kamera sa pamamagitan ng paggamit ng mga madidilim na sulok. Isang bagay na nagpapakita na alam niya ang mga blind spot ng Ang kasukdulan ay nang matagpuan ng isang investigador ang isang karagdagang recording na nagpapakita kay Paolo na nagmamadaling naglalakad sa pasilyo ng ika-12 palapag na may damit na tila iba sa karaniwan, na para bang nagpalit siya ng damit para itago ang mga mansa o amoy. Gamit ang lahat ng recording na ito, sa wakas ay nagkaroon ng unang piraso ng digital na ebidensya, ang mga investigador na nag-ugnay kay Paolo sa insidente noong gabing iyon, na ginawa siyang pangunahing suspect sa investigasyon na papalapit na sa katotohanan.
Matapos magbigay ang key recording ng matibay na ebidensya tungkol sa presensya ni Paolo sa rooftop noong gabing pinaghihinalaang nawala si Jay, nagpasya ang pangkat ng mga investigador na tawagin siyang muli para sa isang mas malalim na pagsisiyasat. Si Paolo ay dumating na may kaba, at bagamat sinubukan niyang manatiling kalmado, kitang-kita ng mga investigador kung paano gumagalaw ang kanyang mga mata sa tuwing maririnig niya ang pagsara ng pinto. Sinimulan ng investigador ang pagsisiyasat sa mga magagaang na tanong tungkol sa kanyang mga aktibidad bago ideklarang nawawala si Jay. Sumagot si Paolo sa isang patag na tono na wala siyang alam tungkol sa kinaroroonan ng biktima at hindi sila kailanman naging malapit. Gayunpaman, ang mga record na nakalap ng mga investigador ay nagpapakita ng kabaligtaran. Nang simulang usisain ng investigador ang kanyang kinaroroonan noong gabing nasa TV recording, lalong naging nerbiyos si Paolo at nagbigay ng mga sagot na hindi magkatugma. Inamin niyang nasa kanyang apartment lamang siya buong gabi, bagamat malinaw na ipinapakita ng TV ang isang anyo na halos kamukha niya na nakatayo malapit sa hagdanang pang-emergency. Ipinakita ng investigador ang isang screenshot mula sa recording. Sinubukan niyang itanggi, ngunit nagsimulang manginig ang kanyang boses. Tinanong siya ng investigador kung bakit siya nasa hagdanang pang-emergency sa hindi pangkaraniwang oras, ngunit muli siyang nagbigay ng paikot-ikot na sagot. Sinabi niyang bumaba lamang siya para magpahangin, bagamat ipinapakita ng kamera na umakyat siya, hindi bumaba. Nakita ng investigador na nasusukol na siya. Nagpasya siyang baguhin ang kanyang diskarte at sinimulan siyang diinan gamit ang karagdagang ebidensya, ang mga hibla ng tela na natagpuan sa labas ng tangke, na may kulay at texture na halos kapareho ng isang damit na nakasabit sa kanyang aparador. Nang ipaliwanag ng investigador na sinusuri pa ito sa laboratorio, agad na namutla ang mukha ni Paolo. Nagbigay ito ng karagdagang kumpiyansa sa investigador na mas malalim ang kanyang pagkakasangkot. Itinanong ng investigador ang tungkol sa ugnayang pinansyal sa pagitan nila ni Jay. Sa una, tumanggi si Paolo na magkomento. Ngunit nang sabihin ng investigador na natagpuan nila ang mga text message sa cellphone ng biktima na nagpapakita ng paniningil ni Jay sa isang tao, nawalan na siya ng direksyon. Sa huli, umamin si Paolo na may utang siya kay Jay, ngunit iginiit na wala itong kinalaman sa pagkawala ng biktima. Bilang panghuling hakbang, sinabi ng investigador na mayroon na silang matibay na ebidensya na nag-ugnay sa kanya sa lokasyon kung saan natagpuan ang kalansay. Ang pahayag na iyon, bagamat hindi pa ganap na ipinaliwanag, ay nagpakita ng malalim na takot kay Paolo. Yumuko siya, pinunasan ang kanyang mukha ng nanginginig na kamay at hindi na makapagsalita. Dahil sa kanyang hindi matatag na psikolohikal na kondisyon at gumuho ng alibi, napagtanto ng investigador na malapit na silang makakuha ng isang malaking breakthrough na maaaring direktang magturo sa kung paano talaga namatay si Jay at kung sino ang may pananagutan. Si Paolo ay hindi na lamang isang taong pinaghihinalaan, kundi sentro na ng isang network ng mga pahiwatig na unti-unting kumukulong sa kanya. Matapos ang ilang oras ng matinding pressure mula sa mga tanong na humihingi ng katotohanan, sa wakas ay gumuho ang huling pader ng depensa ni Paolo. Napaupo siya ng walang lakas habang tinatakpan ang kanyang mukha ng dalawang kamay na para bang sinusubukang itago ang bigat na matagal na niyang dinadala. Mabigat ang kanyang paghinga at nang sa wakas ay itinaas niya ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay namumugto at puno ng pagsuko. Isang senyales na hindi na niya kayang ipagpatuloy ang mga kasinungalingan. Sa isang marupok na kalagayan, nagsimula siyang magsalita ng mahina, inaamin na ang nangyari noong gabing iyon ay hindi isang aksidente, tulad ng sinusubukan niyang kumbinsihin ang kanyang sarili. Ipinaliwanag ni Paolo na nakasalubong niya si Jay sa hagdanang pang-emergency pagkatapos nitong umuwi mula sa opisina. Hindi planado ang pagkikita dahil iniiwasan niya si Jay hanggang sa magkaroon siya ng sapat na pera para bayaran ang kanyang utang. Ngunit nang magkita sila sa tahimik na lugar na iyon, agad na humingi ng paliwanag si Jay kung bakit patuloy siyang umiiwas. Ang maikling usapan ay naging isang mainit na pagtatalo. Inamin ni Paolo na ang mga salita ni Jay tungkol sa responsibilidad at integridad ay nagparamdam sa kanya ng kahihiyan. Sa isang hindi matatag na emosyonal na estado, inamin ni Paolo na itinulak niya si Jay upang matigil ang pagtatalo. Ngunit dahil sa tulak, nawala ng balanse ang biktima at bumagsak na hindi na nakabangon pa.
Takot ang bumalot sa isipan ni Paolo nang mapagtanto niyang hindi na gumagalaw si Jay. Nagpanik siya at sinuri ang pulso at paghinga ng biktima nang hindi naiintindihan kung ano talaga ang nangyari. Sinabi niyang hindi niya intensyon na saktan si Jay, ngunit ang katotohanang hindi tumutugon ang biktima ay lalo siyang ibinaon sa takot na nag-udyok sa kanya na gawin ang pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay. Sa pagmamadali, kinalagkad ni Paolo ang katawan ni Jay paakyat sa rooftop sa pamamagitan ng hagdanang pang-emergency. Naisip niyang iyon lamang ang lugar na hindi masusuri agad ng sinuman. Nang makarating siya sa madilim na rooftop, nakita niya ang malaking tangke ng tubig at naisip na iyon ang pinakatagong lugar. Inilarawan ni Paolo kung paano siya nahirapang ilipat ang katawan ni Jay sa gilid ng tangke. Nang sa wakas ay naipasok niya ang katawan ng biktima sa loob ng tangke sa pamamagitan ng makipot na butas, nasuklam siya sa kanyang ginawa. Ngunit dahil sa takot, mabilis niyang isinara ang takip ng tangke bago tumakbo pababa. Nang tanungin ng investigador kung bakit hindi niya iniulat ang insidente bilang isang aksidente, sinabi ni Paolo na labis siyang natakot sa mga legal na kahihinatnan at sa reaksyon ng publiko. Inamin niyang ang kanyang nag-ipong utang at psikolohikal na pressure ang nag-alis sa kanya ng kakayahang mag-isip ng malinaw, ngunit hindi niya sinubukang patawarin ang kanyang sarili. Nanginginig ang kanyang boses nang sabihin niyang pinagsisisihan niya ang bawat segundo ng nangyari noong gabing iyon, bagamat alam niyang hindi na maibabalik ng pagsisisi ang buhay na nawala. Pinakinggan ng investigador ang buong pag-amin ni Paolo nang may propesyonal na kilos, itinatala ang bawat detalye na tumutugma sa mga naunang ebidensya. Inihanda nila ang isang kumpletong ulat upang matiyak na ang pag-amin ay hindi lamang sumasalamin sa pansamantalang emosyon, kundi napatunayan din sa pamamagitan ng forensic evidence, digital recordings, at mga testimonya. Para sa mga investigador, ang sandaling ito ay hindi ang katapusan ng investigasyon, kundi ang mahalagang punto na nag-ugnay sa lahat ng piraso ng puzzle. Ilang linggo matapos magbigay si Paolo ng buong pag-amin, mabilis na umusad ang proseso ng batas at idinaos ang unang paglilitis sa Quezon City Regional Trial Court. Mahigpit ang seguridad dahil ang kasong ito ay nakakuha ng malawak na atensyon mula sa publiko. Ang silid hukuman ay puno ng pamilya ng biktima, ilang residente ng kondominium, at mga mamamayan na nabigla sa nangyari. Nang pumasok si Paolo sa silid hukuman na may suot na orange na damit ng bilanggo, biglang tumahimik ang lahat. Sinimula ng taga-usig ang paglilitis sa pamamagitan ng paglalahad ng kumpletong kronolohiya batay sa forensic evidence, recordings, at ang naunang pag-amin ni Paolo. Ipinaliwanag niya kung paano ang isang maliit na alitan sa pera ay nauwi sa isang malaking trahedya dahil sa kawalan ng kontrol sa emosyon. Binigyang diin ng taga-usig na ang ginawa ni Paolo ay hindi lamang kumitil ng buhay, kundi nagdulot din ng panganib sa kalusugan ng lahat ng residente. Ang abogadong tagapagtanggol ay sinubukang pagaanin ang posisyon ni Paolo sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa kanyang psikolohikal na kondisyon noong nangyari ang insidente. Sinabi niyang nasa ilalim siya ng matinding pressure dahil sa problema sa pera at ang kanyang ginawa ay hindi bunsod ng masamang intensyon, kundi ng hindi makontrol na takot. Gayunpaman, ang argumentong iyon ay binatikos ng hukom na nagsabing bagamat maaaring makaapekto ang kalagayang pangkaisipan sa desisyon ng isang tao, ang pagtatago ng katawan at pag-iwas sa pag-ulat ay nagpapakita ng buong kamalayan na alisin ang ebidensya. Nang magbigay ng pahayag ang pamilya ni Jay, lalong naging emosyonal ang kapaligiran sa silid hukuman, lalo na nang magsalita ang ina ng biktima. Sinabi niyang si Jay ang nag-iisang pag-asa ng kanilang pamilya, isang taong laging nagsusumikap para sa isang mas magandang kinabukasan, ngunit lahat iyon ay kinuha sa isang iglap. Matapos pakinggan ang lahat ng ebidensya, saksi, at argumento, sa wakas ay ibinaba ng hukom ang hatol. Si Paolo ay idineklarang nagkasala sa kasong pagpatay at pagtatago ng katawan sa paraang nagdulot ng panganib sa kaligtasan ng publiko. Hinatulan siya ng pangmatagalang pagkakakulong. Nang marinig ang hatol, yumuko si Paolo sa katahimikan na para bang napagtanto na ang kanyang buhay ay nagbago na magpakailanman. Ang reaksyon ng publiko sa hatol ay karamihan ay nagpahayag ng ginhawa. Sinimulang hilingi ng mga residente ng kondominium sa administrasyon na higpitan ang seguridad. Sa kabilang banda, ang kasong ito ay naging isang mapait na aral para sa lipunan tungkol sa kahalagahan ng pagkilala sa mga senyales ng alitan na maaaring mauwi sa karahasan.
Umalis ang pamilya ni Jay sa silid hukuman na may mabigat na kalooban. Bagamat nakaramdam sila ng kaunting ginhawa dahil nagbigay ng kalinawan at hustisya ang batas, nananatili silang nasasaktan sa katotohanang walang anumang parusa ang makapagbabalik sa kanilang mahal sa buhay. Inaasahan nilang ang trahedyang ito ay magiging paalala sa lipunan na maging mas may pakialam sa mental pressure, alitan sa pera, at emosyonal na kaguluhan na maaaring magtulak sa isang tao na gumawa ng isang bagay na hindi na maibabalik pa. Sa gitna ng lahat, ang desisyon ng korte ay nagmarka ng pagtatapos ng isang mahabang paglalakbay na puno ng tensyon, kalungkutan at paghahanap ng katotohanan. Matapos ang paglilitis at ang pagbaba ng hatol, ang buhay sa The Sapphire Residences ay dahan-dahang bumalik sa dati, bagamat ang anino ng trahedya na minsang yumanig sa gusali ay nag-iwan ng isang bakas na mahirap burahin. Ang mga taong dating gumagamit ng tubig ng walang pag-aalinlangan ay mas naging maingat na ngayon. Natanto ng marami sa kanila na ang trahedya ay hindi lamang tungkol sa pagkawala ng isang buhay, kundi isang babala rin tungkol sa panganib ng maliliit na alitan na hinahayaang lumaki sa katahimikan. Sa maliliit na usapan sa pasilyo at paradahan, madalas na binabanggit ng mga residente kung gaano katahimik ang mga gabi matapos malutas ang kaso, na para bang ang gusali mismo ay nagluluksa. Marami ang naaalala si Jay bilang isang tahimik, ngunit masipag na tao, at ang kanyang pagkawala ay nag-iwan ng isang emosyonal na puwang. Ang pamilya ni Jay, sa kabilang banda, ay unti-unting sinusubukang buuin muli ang kanilang buhay. Bagamat ang sakit ng pagkawala ay nananatili, naunawaan din nila na ang transparent na proseso ng batas ay nagbigay ng katiyakan na ang katotohanan ay lumabas sa huli. Para sa kanila, ang legal na katiyakan na iyon ang naging pundasyon upang magpatuloy. Ang pulisya, na walang pagod na nag-ugnay ng mga piraso ng ebidensya, ay itinuturing ang trahedyang ito bilang isang paalala na ang bawat krimen, gaano man ito isinagawa sa dilim at maingat na itinago, ay laging nag-iiwan ng maliliit na bakas na gumagabay sa kanila patungo sa katotohanan. Ipinagdiinan nila na ang kooperasyon sa pagitan ng mga residente, administrasyon ng gusali, at forensic team ay gumanap ng isang mahalagang papel sa paglutas ng kaso. Sa huli, ang kasong ito ay nag-iwan ng isang malakas na mensahe para sa lahat, ang personal na alitan, pressure sa pananalapi, at hindi makontrol na emosyon ay maaaring maging isang trahedya kung pipiliin ng isang tao ang kawalan ng pag-asa sa halip na humanap ng tulong. Ang mga residente ng gusaling iyon ay nabubuhay na ngayon na may bagong kamalayan na ang hangganan sa pagitan ng normal na buhay at sakuna ay maaaring kasing lapit lamang ng isang maling desisyon na ginawa sa isang sandali ng matinding pressure. Bagamat ang kalungkutan at takot ay unti-unting naglalaho, naunawaan nila na ang kwentong ito ay mananatiling buhay bilang isang paalala na ang hustisya ay maaaring dumating ng huli. Ngunit hindi ito kailanman tuluyang nawawala sa mga naghahanap nito. Sa gayon, ang mahabang paglalakbay patungo sa katotohanan ay sa wakas ay umabot sa kanyang dulo, nag-iiwan ng isang mapait, ngunit mahalagang aral tungkol sa halaga ng buhay, kahalagahan ng pagpipigil sa sarili at ang paniniwala na sa huli, hindi kayang takpan ng kadiliman ang liwanag ng katotohanan.